By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1231. Pagsulong, Daozun. Isang itim na batong tore ang nakatayo sa tuktok ng isang bundok sa malungkot na paraan. Lumago ang ligaw na damo sa paligid ng Stone Tower. Ang mga damong ito ay kumakatawan sa pagbabago ng panahon. Ang tuktok ng Stone Tower ay ganoon pa rin ang eksenang hindi nagbago sa loob ng isang milenyo. Isang binata ang nakaupo sa stone platform na nakapikit ang mga mata. Isang uri ng purple-brown na apoy ang nananatili sa kanyang katawan. Ang apoy ay nag-apoy ng husto at ito ay talagang malabo na naglalabas ng isang uri ng mahusay na puwersa ng buhay. Gulat na gulat ang mga mata ng Little Fairy Doctor habang nakatingin sa binata sa apoy mula sa gilid ng stone platform. Matagal bago siya bumantong hininga sa tahimik na paraan. Isang taon na ang nakalipas. Hindi ka pa ba nagigising? Mahinang bulong ng Little Fairy Doctor sa sarili. Isang buong taon na ang lumipas mula nang ilipat si Xiaoyan sa lugar na ito noon. Ang Falling Star Pavilion ay biglang lumakas ng mabilis sa loob ng isang taon. Gayunpaman, si Xiaoyan, na pinag-aalala ng Little Fairy Doctor ay hindi nagising mula sa kanyang walang malay na estadong nagpapagaling. Masyadong malubha ang mga pinsala ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-iisip ay sa wakas ay inabandona matapos manatiling walang malay si Xiaoyan sa loob ng mahigit kalahating taon. Ito ay dahil naramdaman nila na ang mga sugat sa katawan ni Xiaoyan ay kasalukuyang ganap na gumaling. Ang sitwasyon sa loob ng kanyang katawan ay mas mabuti pa kaysa sa kanyang naunang rurok. Maging si Yao Lao ay hindi maintindihan kung bakit patuloy na nananatiling walang malay si Xiaoyan kahit naganap ng gumaling. Bagamat nababalisa ang kanilang mga puso sa harap ng ganoong sitwasyon, wala silang magawa tungkol dito. Sa kabutihang palad, wala sa kanila ang mga walang ingat na tao. Kaya naman, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na hilahin si Xiaoyan mula sa kanyang walang malay na estado. Isang taon na tahimik na lumipad tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri habang ang lahat ay naghihintay ng walang magawa. Tiningnan ng Little Fairy Doctor ang figure ng tao, na tila naging bato, sa loob ng Stone Tower. Isang ekspresyon ng kalungkutan ang sumilay sa kanyang mga mata. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Kahit na para kay Zun-er at sa bata sa sinapupunan ni Kailin, hindi ka dapat magpatuloy sa pagtulog ng ganito. Ang mga salitang ito ay hindi nakakuha ng anumang agarang epekto. Napabuntong hininga na lamang si Little Fairy Doctor sa pagkabigo. Tatalikod na sana siya nang biglang nanigas ang kanyang magandang katawan. Sa sandaling iyon kanina, kitang-kita niyang medyo nanginginig ang daliri ni Xiaoyan. Ang ganitong uri ng pagyanig ay maaaring napakababa ngunit ang Little Fairy Doctor ay tiyak na hindi magkakamali, dahil sa kanyang paningin. Napakaraming mga alagad ng Falling Star Pavilion ang kasalukuyang nagtipon sa isang training ground malapit sa likod ng bundok para sa kanilang pang-araw-araw na pagsasanay. Isang berdeng figure ang nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa gitna. Medyo masungit at maganda ang mukha niya. Ang kasalukuyang Mo Qingluan ay may ilang pagkamangha sa kanya kung ihahambing sa nakaraan. Ang magagandang mata ni Mo Qingluan ay tumingin sa paligid. Bahagya lang siyang tumango nang makitang walang nagsisikap. Agad na lumingon ang kanyang mga mata sa likod ng bundok. Kitang-kita niya ang Blackstone Tower doon. Si Mo Qingluan ay medyo wala sa isip habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa Stone Tower. Isang taon na ang nakalipas, nakipagpalitan ng suntok si Xiaoyan sa isang 5-star Daozun at nabali ang braso ng kabilang partido. Ang resulta ng labanang ito ay nagdulot pa rin sa kanya ng pagkagulat kahit na naaalala niya ito ngayon. Gayunpaman, ang presyo ng gayong nakakagulat na resulta ng labanan ay napakahusay din. Umabot pa ito sa taas na hindi kayang tanggapin ng isang ordinaryong tao. Ang likod ng bundok ay naisara na sa loob ng isang taon. Big Senior, alam mo ba kung kailan ito magbubukas muli? Nakabawi si Mo Qingluan nang marinig niya ang malambot na boses na lumitaw sa kanyang likuran. Lumingon siya at tumingin. Ito ay talagang isang pares ng mga batang disipulo na nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng Falling Star Pavilion. Agad siyang ngumiti, umiling at sumagot. Malamang na kahit ang guro ay hindi alam ang bagay na ito.
Nabalitaan ko na ang isang senior na tinatawag na Xiaoyan ay nagsasanay sa Stone Tower. Nabalitaan na siya ang direktang disipulo ng pinuno ng pavilion. Tanong ng isang babaeng disipulo sa medyo curious na malambing na boses. Gayunpaman, ang panahon ng pagsasanay na ito ay medyo masyadong mahaba. Isang taon na ang lumipas ngunit wala kaming narinig kahit na katiting na aktibidad sa loob ng Stone Tower. Pwede bang? May nag-aalangan na nagsalita. Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga ganyang bagay. Bahagyang itinaas ni Mo Qingluan ang kanyang mga kilay at sinabing. Ang lahat ay nagmamadaling itinigil ang kanilang mga talakayan matapos makita si Mo Qingluan na nakasimangot. Lumilitaw na ang huli ay nagtataglay ng medyo mataas na prestihiyo at awtoridad sa loob ng Falling Star Pavilion na ito. Kamakailan, napakaraming elder ang umalis dahil sa ilang mga bagay. Lahat kayo ay hindi dapat kunin ang pagkakataong ito para maging tamad. Kung hindi kayo makapasa sa pagsusulit sa pagtatapos ng taon, magdurusa kayo para dito. Saway ni Mo Qingluan. Hihihi. Big senior sister, makatitiyak ka. Bukod pa rito, narinig ko kamakailan na tila may ilang sinaunang labi na lumilitaw sa 10,000 Great Mountains sa southern regions borders ng Central Plains. Umalis kaya ang mga elder dahil sa bagay na ito? Isang binata, na mukhang matalino, ay nagtanong. Oo, ito ay may kaunting kaugnayan. Ang sinaunang labi na ito ay hindi isang pangkaraniwan. Ang mga paksayon na iyon na may kaunting kakayahan sa Central Plains ay naglalayong salakayin ito. Gayunpaman, ang 10,000 Great Mountains ay nasa loob ng Beast Region. Iyon ang teritoryo ng mga tribo ng Magical Beast. Ang mga matandang matalinong tao na iyon ay tiyak na hindi magiging masaya na ibahagi ang sinaunang panahon na ito sa iba. Nagsalita si Mo Qingluan nang walang itinatago dahil lahat sila ay mga pangunahing disipulo ng Falling Star Pavilion. Ancient Remains. Hihihibali-balita na ang isang Tian class na Dao skill ay lumitaw pa nga. Kung sino man ang makakakuha nito, sok-sok. Tian class. Hindi pa ako nakakita ng Dao skill na ganito ang level sa buong buhay ko. Huwag kang mangarap ng gising. Ang gayong kayamanan ay magiging mainit na patatas sa mga kamay ng sinuman. Kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng ilang kakayahan, ang isa ay hindi lamang hindi maaaring panatilihin ang kayamanan ngunit magtatapos sa pag-akit ng kaguluhan. Inilibot ni Mo Qingluan ang kanyang mga mata at sinabing nagtawanan ang lahat nang marinig nila ang mga salitang ito ni Mo Qingluan. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-uusap, lahat sila ay naghahanda ng maupo at magsanay nang biglang nanginag ang buong bundok. Ang mga yabag ng napakaraming mga tao ay medyo nasuray-suray at muntik na silang mahulog. Bakit? Anong nangyari? Ang biglaang panginginig na ito ay agad na nagdulot ng matinding kaguluhan. Lahat ng mga alagad ng Falling Star Pavilion, na nagsasanay, ay nagmamadaling tumayo. Sa isang iglap, ang malaking kaguluhan at pribadong pag-uusap ay patuloy na kumalat. Nagulat din si Mo Qingluan saglit dahil sa hindi inaasahang pagbabagong ito. Agad siyang sumigaw sa malalim na boses, manahimik kayong lahat. Nariyan ang punong pavilion at ang iba't ibang elder na nagbabantay sa lugar na ito. Ano kayang mangyayari? Ang kaguluhan sa wakas ay unti-unting huminahon matapos marinig ang sigaw ni Mo Qingluan. Nagkaharap ang bawat isa at nadama na ang mga salitang iyon ay lohikal. Sa kasalukuyan, maraming eksperto ang Falling Star Pavilion. Malapit nang gumuho ang bundok na ito, direkta nilang maikokonekta ito muli. Bang! Habang unti-unting kumalma ang lahat, biglang yumanig muli ang tuktok ng bundok. Sa pagkakataong ito, lahat, na kumalma, ay agad na natuklasan ang pinagmulan ng alon. Kaya naman, maraming mga tingin ang biglang napalingon sa Stone Tower sa likod ng bundok. Ito ay isang ripple na ibinubuga mula sa lugar na iyon. Tumingin si Mo Qingluan sa Stone Tower sa likod ng bundok. Kusang tumalon ang puso niya. Ito ang unang aktibidad na inilabas ng Stone Tower sa loob ng isang taon. Swoosh swoosh swoosh. Ang panginginig ay nakatawag din ng atensyon ng maraming eksperto sa loob ng Falling Star Pavilion. Kaagad, maraming figure ang sumugod mula sa iba't ibang lugar. Sa wakas, nasuspine sila sa himpapawid.
Gulat at hindi sigurado ang kanilang mga mata habang nakatingin sila sa likod ng bundok. Malabo nilang naramdaman ang isang lubhang nakakatakot na aura. Katulad ito ng isang malaking natutulog na dragon na unti-unting nagising. Mabilis ding lumabas sa himpapawid ang dalawang matanda na figure. Napatingin ang kanilang mga mata sa kaguluhan ng Stone Tower sa likod ng bundok. Kaagad, isang ligaw na saya na hindi may tatago ang sumilay sa kanilang mga mata matapos nilang maramdaman ang nakakatakot na aura. Itong aura. Si Xiaoyan. Sa wakas nagising na ang taong ito. Habang ang buong Falling Star Pavilion ay naging magkagulo dahil sa aktibidad, unti-unting lumitaw ang hindi pangkaraniwang pagbabago sa loob ng Stone Tower. Napuno ng saya at sorpresa ang mga mata ng Little Fairy Doctor habang nakatingin siya sa stone platform na nasa harapan niya mula sa loob ng Stone Tower. Sa sandaling ito, isang malawak at makapangyarihang lakas ng bituin ang patuloy na tumutulo mula sa katawan ni Xiaoyan, na nasa stone platform, sa paraang katulad ng agos. Naramdaman niya ang isang aura ng pamilya na dahan-daang nagigising habang kumakalat ang lakas ng bituin na ito. Madyay gising na ba siya sa wakas? Isang nasasabik at masayang ekspresyon ang bumungad sa mukha ng Little Fairy Doctor nang maramdaman niya ang aktibidad na ito. Isang taon na ang nakalipas. Sa wakas, nagkaroon ng aktibidad. Habang ang Little Fairy Doctor ay napuno ng ligaw na saya, ang purple-brown na apoy na tumakip sa katawan ni Xiaoyan, ay biglang bumukol sa sandaling ito. Kumalat ito sa buong batong tore. Nang makita ang eksenang ito, nag-alinlangan sandali ang Little Fairy Doctor bago siya kumilos at nagmamadaling lumabas mula sa Stone Tower. Ang lakas ng 3,000 Lotus Heart Flame ay napakalakas. Maging siya ay hindi nakatiis ng napakatagal. Habang umaatres ang Little Fairy Doctor sa Stone Tower, ang purple-brown flame na tumagos sa Stone Tower ay biglang sumabog na parang bulkan. Sumabog ito mula sa tuktok ng tore. Pagkatapos nito, pinagsama sila mula sa lahat ng direksyon. Sa wakas, nakabuo sila ng 1,000 talampakan na malaking purple-brown na dragon. Lumiko ang malaking dragon at pilit na sinakop ang lugar. Natakpan ng napakalaking katawan nito ang buong Stone Tower. Maaaring kumalat ang isang mayamang dragon, na dahilan upang hamina ang mga binti ng maraming tao. Roar! Nabuo ang napakalaking dragon. Bigla itong umungol patungo sa langit. Ang tunog ng dagandong ng dragon ay kumalat sa isang malawak at makapangyarihang paraan. Kaagad, nakita ng lahat na ang langit ay naging baluktot. Isang halijing liwanag ng bituin na halos 1,000 talampakan ang laki ay natipon mula sa kalangitan sa gabi sa labas ng mundo. Pagkatapos nito, tumagos ito sa spatial barrier at mabigat na damapo sa katawan ng paliko-liko na malaking dragon. Ang malawak at makapangyarihang lakas ng bituin na ito ay ganap na damapo sa katawan ng napakalaking dragon. Nagdulot ito ng biglang paglabas ng alon ng matangkad na matinding liwanag sa malaking katawan ng huli. Hindi nagtagal, isang malawak at malakas na aura ang kumalat na parang tubig baha. Banayad na pagbaril sa lahat ng direksyon, na naging dahilan upang ipikit ang mga mata ng maraming tao. Ilang sandali pa, sa wakas ay iminulat nila ang kanilang mga mata. Pagkatapos nito, nakita nila ang isang payat na figure na dahan-daang lumilitaw sa ulo ng paliko-liko na malaking dragon. Isang malawak at malakas na aura ang lumabas mula sa loob ng katawan ng taong ito. Itong aura. Ito ay Dao Zun. Agad na natigilan ang ekspresyon ni Mu Qingluan nang maramdaman niya ang lakas ng malawak at makapangyarihang aura na ito. Ilang sandali pa, nakahinga siya ng malalim. Medyo nanginginig ang boses niya habang umuungol. Battle Through the Heavens. Kabanata 1232. Paggising. Ang napakalaking dragon ay nagtagal sa kalangitan. Ang malawak at makapangyarihang dragon nito ay maaaring kumalat sa buong lugar na ito. Sa ilalim ng matinding panggigipit ng dragon, maging ang mga ekspresyon ng ilang Falling Star Pavilion elders ay bahagyang nagbago. Ang mga figure na nasuspine sa kalangitan ay hindi maiwasang bumaba ng malaki. Ito ba ang senior training sa loob ng Stone Tower? Nakakatakot na lakas. Ang ganitong uri ng aura. Walang sino man sa mga elders sa loob ng pavilion ang maihahambing sa kanya. Dapat umabot sa Dao Zun class ang aura na ito.
Hindi ka panipaniwala. Kasing edad natin ang senior na ito. Pero, hindi inaasahang naabot niya ang stage na ito. Sunod-sunod na alon ng pribadong pag-uusap ang umalangaw sa bundok matapos maramdaman ang malawak at makapangyarihang aura na tumatagos sa kalangitan. Naririnig pa rin ng isa ang isang gulat na tala sa mga boses na ito. Maliwanag, ito ang unang pagkakataon na nakilala nila ang gayong batang piling si Daozun. Ang mga taong ito ay nagtataglay ng napakahusay na talento upang maging mga disipulo ng Falling Star Pavilion. Ang kanilang mga buto ay nagtataglay ng ilang pagmamataas. Gayunpaman, ang gayong pagmamataas ay tila walang halaga sa harap ng senior na ito na nagngangalang Xiaoyan. Ang taong ito, medyo nakakatakot talaga siya. Diretso na siyang pumasok sa klase ng Daozun. Ang pagkagulat sa mukha ni Mo Qingluan ay nagpatuloy saglit bago niya unti-unting nabawi ang kanyang kalmado. Isang mapait na halakhak ang pinakawalan. Medyo komplikado rin ang puso niya. Noong una niyang nakilala si Xiaoyan, mas mababa ng kaunti ang level ng huli kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa loob ng maikling 2 hanggang 3 taon, ang huli ay nagpatibay ng isang nakakatakot na bilis at direktang sumulong sa klase ng Daozun. Nagdulot ito sa kanya ng pagdududa tungkol sa kanyang talento sa pagsasanay sa unang pagkakataon. Paano siya maituturing na isang henyo sa harap ng gayong abnormal na pag-iral? Si Xiaoyan talaga. Si Feng Zunzi at Yao Lao ay nakatayo sa walang laman na hangin sa kalangitan. Nag-iinit ang kanilang mga mata habang nakatingin sa figure ng tao sa ulo ng napakalaking dragon. Ang una ay hindi sinasadyang napasigaw sa tuwa habang ginagawa niya iyon. Ngumiti si Yao Lao at tumango. Isang nasasabik din ang sumilay sa kanyang mga mata. 1 taon. Sa wakas ay nagising na ang batang ito. Bukod dito, tila malaking pakinabang ang naidulot sa kanya ng kanyang paggising sa pagkakataong ito. Hihihi. Ang munting kapwa ay talagang lubos na pinagpala. Hindi lang niya tunay na na-activate ang medicinal strength ng Yin Yang Mysterious Dragon Pill pero sinamantala pa niya ang pagkakataong makalusot sa Daozang class. Kung tama ang hula ko, dapat ay nakaipon siya ng enerhiya sa taong ito at naghanda sa pambihirang tagumpay sa isang pagsubok. Tumawa si Feng Zunzi. Oo, ang dami ng enerhiya na kailangan para makalusot sa klase ng Daozun ay masyadong malaki. Kung hindi dahil sa tulong niya sa space meteorite, malamang na ang tagumpay ng taong ito ay maaantala ng hindi bababa sa 2 taon. Napangiti si Yao Lao. Bakas sa mukha niya ang masayang ekspresyon. Karaniwang mahusay si Xiaoyan sa paghawak ng mga pagkakataon. Sa kasalukuyan, hindi niya isinuko ang magandang pagkakataong ito, piniling manahimik sa loob ng 1 taon upang gawin ito. Sa wakas, sa mismong sandaling ito, siya ay ganap na sumabog sa isang nakakagulat na paraan. Habang ang lahat ay nagbubuntong hininga sa gulat sa loob ng kanilang mga puso, ang paliko-liko na malaking dragon sa kalangitan ay patuloy na nananatili sa loob ng mahigit 10 minuto bago unti-unting nawala. Sa pagkalat ng malaking dragon, mabilis ding hamina ang lakas ng dragon na tumagos sa lugar. Sa ganap na pagkawala ng napakalaking dragon, unti-unting lumiliwanag din ang figurang iyon sa kalangitan. Sa wakas, tuluyan na itong lumitaw sa harap ng paningin ng lahat. Iniunat ng batang figure ng tao sa langit ang kanyang tamad na baywang. Agad na nanginig ang balat sa kanyang katawan sa sandaling ito. Ang mga buto sa kanyang katawan ay naglalabas ng maraming basag ng buto at tunog ng gasgas, na parang simula ng isang komplikadong mekanikal na kagamitan. Habang nararamdaman ni Xiaoyan ang komportableng pakiramdam na kumakalat sa loob ng kanyang katawan, isang hininga ng medyo mainit na hangin ang sumunod sa kanyang lalamunan bago iniluwa sa kanyang bibig. Ito ba ang lakas ng isang elite na Daozun? Bahagyang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang malawak na karagatan tulad ni Dao Qi sa loob ng kanyang katawan at hindi sinasadyang nawalan ng isip. Ang ganitong uri ng lakas ay nagtataglay ng pang-akit na maaaring maging sanhi ng pagkabaliw ng isa, hindi mabilang na bilang ng mga tao ang gumugol sa buong buhay nila sa pagsisikap na makakuha ng ganoong lakas. Iniunat ni Xiaoyan ang kanyang kamay bago ito biglang kinuyam. Ang espasyo sa kanyang harapan ay talagang biglang na-distort sa isang kakaibang depresyon. Kung ang pagkayam na ito ay nangyari sa katawan ng isang tao,
kahit na ang isang dalubhasang katawan ni Dao Zhang ay mahuhulog sa isang tumpok ng dugo at laman. Isang ngiti ang dahan-daang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang malawak at napakalakas na maaaring makasira ng espasyo sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kamay. Napakalayo at hindi maabot ng yugtong ito kapag tiningnan niya ito noon. Ngayon, gayunpaman, talagang naabot niya ito. Kung ang kasalukuyang Xiaoyan ay makakatagpo muli ng matandang multo na si Jai Xing, maaaring hindi siya maglakas loob na sabihin na kaya niyang patayin ang huli ng hindi pinapakawalan ang Annihilation Lotus Flame, ngunit sa kanyang lakas, ang matandang multo na si Jai Xing ay walang magagawa sa kanya. Ito ang agwat sa pagitan ng isang Dao Zun at isang Dao Zhang. Noong si Xiaoyan ay nasa 9-star Dao Zhang, mayroon lamang siyang pagpipilian na tumakas kapag nakatagpo ang isang dalubhasa tulad ng matandang multo na si Jai Xing. Kahit na pinakawalan niya ang Annihilation Lotus Flame, magagawa niyang lumaban hanggang sa masugatan silang dalawa. Gayunpaman, kapag nalampasan niya ang klase ng Dao Zhang at pumasok sa antas ng isang Dao Zun, ang lahat ay sasailalim sa isang matinding pagbabago. Maaaring hindi matalo ng kasalukuyang Xiaoyan ang matandang multo na si Jai Xing sa isang ordinaryong labanan. Gayunpaman, hindi na niya kakailanganin ng maraming pagsisikap para makatakas mula sa mga kamay ng matandang multo na si Jai Xing. Ang matandang multo na si Jai Xing. Ang utang na ito, darating ang panahon na kailangan mong bayaran. Ang maitim na mga mata ni Xiaoyan, na matagal nang tahimik, ay may mahinang lamig na dumampi dito. Hindi niya dapat madaling palayain ang matandang multo na ito kahit na siya ay nakinabang sa kapahamakan na ito ng malubhang pinsala. Mabilis na ipinadala ang isang humahanggos na tunog ng hangin habang ang pagnanais na pumatay ay umusbong sa puso ni Xiaoyan. Kaagad, may dalawang figure ang kumislap at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Sa wakas handa ka ng gumising. Malakas na tinapik ni Feng Zunzi ang mga balikat ni Xiaoyan. Sa loob ng isang taon na ito, sila ay labis na pinahirapan dahil kay Xiaoyan. Hahaha. Salamat kay Old Feng. Ngumiti si Xiaoyan at magalang na ikinulong ang kanyang mga kamay patungo kay Feng Zunzi. Dapat kang magpasalamat sa iyong guro. Malamang na hindi siya nakakatulog ng maayos sa loob ng isang taon. Ikinaway ni Feng Zunzi ang kanyang kamay at sinabing. Lumingon ang mga mata ni Xiaoyan sa nakangiting si Yao Lao sa gilid nang marinig niya ito. Napatingin siya sa pamilyar na ngiti na ilang taon na niyang hindi nakikita at may kung anong kumirot sa puso niya. Sa isang iglap, talagang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Huwag kang makinig sa kalokohan ng taong ito. Mabutit nagising ka na. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Yao Lao, ang kanyang puso ay hindi sinasadyang naging emosyonal habang nagsasalita siya kapag pinagmamasdan niya ang mukha na mukhang mas matured kumpara noon. Medyo namumula ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatingin sa tumatawa na si Yao Lao. Ang lahat ng kanyang kakayahan ay itinuro ni Yao Lao ng buong pagsisikap. Kung hindi dahil kay Yao Lao, si Xiaoyan sa pinakadulo ay naging eksperto lamang sa loob ng Jiama Empire kahit na hindi mawala ang kanyang talento sa pagsasanay. Ang kontinenteng ito ay hindi kailanman nagkulang sa anumang mga henyo. Hindi mahalaga kung kasama siya o hindi. Ito ay dahil sa karanasan sa kanyang kabataan na nagpahasa sa pagkatao ni Xiaoyan. Kaya naman, si Yao Lao ay isang mahalagang bahagi na hindi maaaring mawala para sa kanya upang angkinan ang kanyang mga tagumpay ngayon. Gayunpaman, sa kabila ng labis na pagsisikap ni Yao Lao na ayusin siya, napapanood lang niya si Yao Lao na banihag ng Hall of Soul noon nang walang magawa. Ang ganitong uri ng walang magawang pakiramdam ay ang pinakapahirap na anyo ng pagpapahirap. Sige, munting brat, hindi na kailangang isipin ang mga bagay ng nakaraan. Ang bilis ng iyong paglaki ay lumampas sa aking inaasahan. Mukhang nakatulong sa iyo ang pagkilos ng Hall of Soul sa paghuli sa akin. Mahinang tinapik ni Yao Lao si Xiaoyan at tumawa. Napangiti din si Xiaoyan nang marinig niya ito. Bagamat medyo biro ang mga salitang ito, may katotohanan talaga ito. Mula nang mahuli si Yao Lao ng Hall of Soul, ang motibasyon para sa Xiaoyan na magsanay ay naging walang katulad. Dahil din sa ganitong uri ng pagganyak sa pagsasanay na nagbigay daan sa lakas ni Xiaoyan na umangat sa loob ng ilang taon. Guro,
kasalukuyang nakalunok na ako ng 3 uri ng heavenly flames at mayroon na akong sapat na kakayahan upang tulungan kang pinuhin ang isang katawan. Mabilis na pinawi ni Xiaoyan ang mga emosyon sa kanyang puso. Sinulyapan niya ang medyo ilusyon na katawan ni Yao Lao bago nag-aalalang nagsalita. Ang puso ni Yao Lao ay napuno ng mainit at nasisiyahang pakiramdam nang makita niya ang pagkabalisa sa mukha ni Xiaoyan. Ang langit ay naging sanhi ng kanyang pagkabulag minsan. Sa kabutihang palad, hindi niya pinayagang mabulag siya sa pangalawang pagkakataon. Ang usapin ng pagdadalisay ng katawan ay hindi apurahan. Bagamat ang buhay ni Yao Chen ay hindi nanganganib nang mahulog siya sa mga kamay ng Hall of Souls sa pagkakataong ito, nawala sa kanya ang napakaraming esensya na espiritual na chi. Bago linisin ang isang katawan, kailangan muna nating lagyang muli ang nawalang diwa na espiritual na chi. Kung hindi, kahit na makakuha siya ng pisikal na katawan, hindi uusad ang kanyang lakas. Si Feng Zunzi sa gilid ay umiling at sinabi nang marinig ito. Essence Spiritual Chi. Nagulat si Xiaoyan. May isa pang termino para sa Essence Spiritual Chi. Ito ay tinatawag ding Essence Spiritual Strength. Nakuha ng Hall of Soul ang mga espiritong iyon dahil gusto nilang alisin ang Essence Spiritual Chi na ito sa kanilang mga katawan. Ang ganitong uri ng Spiritual Chi ay ang buhay ng isang kaluluwa. Kapag nawala ang Spiritual Chi, ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa kaluluwa. Paliwanag ni Feng Zunzi. Agad na lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ito. Naalala niya ang mga tanikala na nananatili sa lahat ng kaluluwa. Ang bagay na ito ay aktwal na ginamit upang sumipsap ng espiritual na chi. Paano natin mapupunan ang espiritual na chi? Tanong ni Xiaoyan. Sa kasalukuyan, nakahanda na ang lahat. Dapat niyang tuparin ang tanging hiling ni Yao Lao sa anumang paraan. Ang espiritual na chi ay ang pundasyon ng isang kaluluwa. Napakahirap na baguhin ng panlabas na puwersa. Nag-isip sandali si Feng Zunzi at sumagot. Gayunpaman, may dalawang kakaibang bagay sa mundong ito na nagtataglay ng mahiwagang epekto ng pag-aayos ng espiritual na chi. Alin sa dalawa? Mabilis na nagtanong si Xiaoyan. Ang Soul Baby Fruit at ang Spiritual Dragon Heavenly Fungus. Dahan-dahan ang sumagot si Feng Zunzi. Hanggat maaari nating makuha ang isa sa dalawang ito, magagawa nating palitan ang espiritual na chi na nawala kay Yao Chen. Sa kasamaang palad, ang pambihira ng dalawang uri ng mahiwagang bagay na ito ay higit na mataas sa lahat ng paraan kung ikukumpara sa Heavenly Flames. Nabasa ko lang ang tungkol sa mga ito sa ilang sinaunang libro. Sa loob ng isang taon na ito na wala kang malay, nagpadala na ako ng mga eksperto mula sa Falling Star Pavilion upang maghanap ng impormasyon sa dalawang uri ng mahiwagang bagay na ito. Gayunpaman, umiling si Feng Zunzi at mahinang bumantong hininga nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Hindi sinasadyang lumubog ang puso ni Xiaoyan nang marinig ito. Hindi inaasahan na may nangyaring hindi inaasahang pangyayari ngayong ganap na silang handa. Itong sampil na Hall of Soul. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Kung hindi mapunan ni Yao Lao ang espiritual na chi, hindi ba iyon nangangahulugan na hindi na siya palaging makakataglay ng katawan? Wala na ba talagang ibang solusyon? Nagsalita si Xiaoyan na medyo ayaw. Tahimik si Feng Zunzi. Ang kamao ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang napakuyom ng mahigpit nang makita niya ang bagay na ito ni Feng Zunzi. Habang tahimik ang iilan sa kanila, isang elder sa gilid ang nag-alinlangan saglit bago biglang nagsalita ng mahina. Pavilion Chief Feng, ang Soul Baby Fruit, isa sa dalawang mahiwagang bagay na iyong nabanggit. Ito ay usap-usapan na ito ay sa sinaunang labi na nagdulot ng kaguluhan kamakailan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1233. Ancient Remains. Mga sinaunang labi. Sa una ay nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Kaagad, ang kanyang mga mata ay biglang lumingon sa elder na nagsalita at nagmamadaling nagsabi. May balita ba tungkol sa Soul Baby Fruit? Saan mo nakuha ang balitang ito? Medyo natigilan din si Feng Zunzi habang nakatingin sa elder na iyon. Sa itsura nitong ugali niya, tila hindi niya alam ang bagay na ito. Ngumiti ang elder na iyon at nagpaliwanag. Pavilion Chief Feng, ako ang may pananagutan sa usapin tungkol sa mga sinaunang labi kamakailan. Batay sa impormasyong naibalik,
may ilang mga tribo ng magical beast na nagtangkang sumakay sa mga sinaunang labi ngunit sa huli ay malungkot na umatras. Gayunpaman, sa sinabi ng mga tumakas, iyon ay nananatiling nagtataglay ng isang uri ng misteryosong anyo ng sanggol na malamang na katulad ng soul na prutas. Ang soul baby fruit ay talagang isang bagay mula sa sinaunang panahon. Hindi masyadong nakakagulat na lumitaw ito sa mga sinaunang labi. Medyo nasa sabik si Feng Zunzi. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Xiaoyan, isa kang maswerteng bituin. Wala kaming resulta sa kabila ng paghahanap sa loob ng isang taon. Ngunit, napakagandang balita ang naihatid sa amin sa sandaling lumabas ka. Huwag kang maging masaya ng maaga. Si Yao Lao ay hindi kasing optimistiko ni Feng Zunzi. Sinabi niya ang kanyang mga iniisip. Sa kasalukuyan, ang mga sinaunang labi na ito ay nakakaakit ng maraming eksperto at paksayon mula sa kontinente. Bukod dito, ang lugar na iyon ay nasa loob ng rehiyon ng hayop. Hindi isang madaling bagay na kunin ang gayong kayamanan mula sa loob nito. Noon, ang huling sinaunang labi ay napuno ng dugo. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga Daozun doon o mga Daozun experts. Medyo naging solemn na ang ekspresyon ni Feng Zunzi nang marinig niya ito. Naranasan na niya ang labanan ng mga sinaunang labi noon at natural na alam niya kung gaano katindi at kalupit ang ganitong uri ng labanan. Ano lang ang bagay tungkol sa sinaunang labi na ito? Nakita ni Xiaoyan ang dalawang tao na nakasimangot sa malalim na pag-iisip at hindi napigil ang magtanong. Bumaba na tayo bago natin pag-usapan ito. Napakaraming bagay ang nangyari sa Central Plains nitong isang taon na wala kang malay. Ang mga mata ni Feng Zunzi ay tumingin sa paligid niya. Pagkatapos nito, nakipagpalitan siya ng tingin kay Yao Lao. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay patungo kay Xiaoyan at ang grupo ay nagmamadaling bumaba mula sa mataas na kalangitan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata bago pumasok sa malaking bulwagan ng Falling Star Pavilion. Naghiwalay ang grupo at umupo sa kani-kanilang upuan matapos makapasok sa malaking bulwagan. Ngumiti si Xiaoyan patungo sa Little Fairy Doctor, na mahigpit na nakasunod sa kanyang likuran. Pagkatapos nito, lumingon ang kanyang mga mata kay Feng Zunzi. Napangiti din ang huli nang makita ito. Matapos humigop ng mabangong tsaa, inayos niya ang kanyang mga iniisip bago dahan-daang nagsalita. Ang mga sinaunang labi, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay natural na ang mga bagay na naipasa mula noong sinaunang panahon. Ang mga maaari pang mag-iwan ng ilang labi pagkatapos ng maraming taon ay nangangahulugan na ang may-ari ng mga labi ay hindi isang ordinaryong tao. Mula sa kung paano ang mga labi na lumitaw sa rehiyon ng dibdib ay mukhang kompleto, ang may-ari nito ay maaaring isang Daoshen class peak expert. Sumilay ang kaseryosohan sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Daoshen, ito ay karaniwang isang pag-iral na malapit sa tuktok ng mundong ito. Ngayong nakalusot na sila sa Daozun, mas naramdaman niya kung gaano katikot ang antas na ito. Ang mga bagay na naiwan ng isang dalubhasang Daosheng ay walang alinlangan na nagtataglay ng pang-akit na hindi kayang labanan. Ang sinaunang panahon ay isang ganap na naiibang panahon mula ngayon. Natural na maraming labi ang naiwan sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Ang ilang mga labi ay maaaring inilibing o nawala sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, magkakaroon din ng ilan na biglang mabubunyag tulad ng mga sinaunang labi na natuklasan sa pagkakataong ito. Sa tuwing lilito ang mga sinaunang labi, magdudulot ito ng madugong bagyo. Dapat mong malaman kung gaano kaakit-akit ang mga bagay na naiwan ng isang elite na Daosheng. Sapat na itong maging sanhi ng pagkabaliw ng isa dito. Ngumiti si Feng Zunzi at sinabi. Ang flame mantra na ginagawa mo ay isang bagay na pinagdaanan namin ni Yao Chen noon sa isang madugong labanan na nangyari noon upang manatiling matagumpay ang labanan noon. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Narinig niyang binanggit ni Yao Lao na ang proseso ng pagkuha ng flame mantra ay medyo mahirap. Ang mga sinaunang labi sa pagkakataong ito ay malamang na mas mahirap kaysa sa huling nilahukan natin. Ito ay dahil ito ay lumitaw sa loob ng Beast Region. Iyon ang teritoryo ng Magical Beast Tribes. Rehiyon ng hayop. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Medyo narinig na niya ang lugar na ito.
Ang lugar na iyon ay ganap na teritoryo ng mga tribo ng magical beasts. Bagamat mayroon ding mga tao na gumagala doon, ang mga magical beast na iyon na bumuo ng isang tribo ay kadalasang nagtataglay ng labis na xenophobic na pag-iisip. Sa pagkakataong ito, ang mga sinaunang labi ay lumitaw sa kanilang teritoryo. Dahil sa kanilang mga karakter, tiyak na hindi sila magiging masaya para sa mga eksperto ng tao na darating at makibahagi. Ito ay talagang medyo mahirap. Marahang tumango si Xiaoyan. Ang mga tribong iyon ng magical beast ay napakahirap pakitunguhan. Ito ay sa punto na naging sanhi ng maraming mga eksperto na makaramdam ng pananakit ng ulo. Ipinadala namin ang mga eksperto mula sa Falling Star Pavilion upang bigyan ng higit na pansin sa sandaling lumitaw ang mga sinaunang labi. Noong una, hindi namin nilayon na makisali sa magulo na negosyong ito. Para sa amin, na nakaranas ng kompetisyon mula sa huling labi, malinaw na naiintindihan namin kung gaano ito kalupit. Kung ang Falling Star Pavilion ay magtatapos na masangkot dito, tiyak na magdadala ito ng malaking gulo at gulo. Ang kasalukuyang Falling Star Pavilion ay karaniwang kasama na sa blacklist ng Hall of Soul. Dapat tayong palaging mag-ingat sa oras. Kung tayo ay magdurusa ngayon ng isang matinding suntok, tiyak na matatalo nila tayo kapag tayo ay nahulog at aalisin tayo sa pagdaan. Ngayon, hindi pa nakakabawi ng lakas si Yao Chen. Kaya naman, hindi siya makakaalis. Kung wala ang tulong ng ganitong uri ng eksperto, hindi tayo makakasali sa Hall of Soul. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Ang Falling Star Pavilion ay maaaring isa sa 4 na magagandang pavilion sa pangalan ngunit napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan nito at ng Hall of Soul, isang matandang paksayon na umiral sa napakatagal na panahon. Gayunpaman, natagpuan nila ang Soul Baby Fruit sa loob ng sinaunang labi na iyon. Sa ganitong paraan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang makisali sa magulo na negosyong ito. Binago ni Feng Zunzi ang kanyang tono at nagsalita sa malalim na boses. Napakahalaga ng Soul Baby Fruit. Ito ay nauugnay sa kung magagawang ibalik ni Yao Chen ang kanyang pinakamataas na lakas. Kung talagang makukuha nila ito, ang lakas ng Falling Star Pavilion ay walang pag-aalinlangang tataas kaagad. Sa oras na iyon, kasama ang isang tulad ni Yao Chen, kahit ang Hall of Soul ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang random na aksyon. Sa makatuwid, gaano man kalaki ang panganib nito, dapat nilang gawin ang kanilang makakaya upang matulungan si Yao Chen na makabangon sa kanyang pinakamataas. Sa kasalukuyan, ang Falling Star Pavilion ay kalaban ng Hall of Soul. Ang lugar na ito ay ang punong tanggapan ng Falling Star Pavilion at tiyak na may mga eksperto na naruroon. Kaya't hindi magawa ng Old Fang ang paglalakbay na ito sa mga sinaunang labi. Dahan-daang kumatok ang daliri ni Xiaoyan sa ibabaw ng mesa at sinabi. Kung tungkol sa guro, ang lugar na ito ay nagtataglay ng Great Falling Star Formation. Ito ay magiging ligtas para sa iyo na manatili dito. Kaya, bilang pag-iingat, maaari ka lamang manatili dito. Pagkatapos ng pagbilang sa ganitong paraan, ang mga sinaunang labi na ito ay may iwan lamang sa akin. Sisikapin kong maibalik ang Soul Baby Fruit. Bukod dito, interesado rin ako sa sinaunang labi na ito. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Masyadong delikado. Hindi mo maintindihan kung gaano kalupit ang labanan sa loob ng ganitong uri ng sinaunang labi. Kailangan mo pa ring iligtas ang iyong ama. Walang dapat magkamali sa iyo. Dahan-daang umiling si Yao Lao at sinabing, Guro, kahit na ang kasalukuyang ako ay makatagpo ng isang eksperto sa lakas ng matandang multo na si Jai Xing, makakaalis din ako ng ligtas. Relax, alam ko ang aking mga limitasyon. Ngumiti si Xiaoyan. Hindi niya hinintay si Yao Lao na magpatuloy sa pagsasalita bago ibinaling ang kanyang mga mata kay Feng Zunzi at sinabing, Old Feng, tulungan mo akong maghanda ng isang detalyadong mapa ng rehiyon ng hayop. Ipaubaya sa akin ang usapin ng Soul Baby Fruit. Napatingin si Feng Zunzi kay Yao Lao, na nakakunot ang noo sa gilid. Agad siyang tumango ng malumanay at sinabing, Bagaman ako ay nag-aalala rin, ikaw talaga ang kasalukuyang pinakamahusay na tao para dito. Upang mabigyang daan si Yao Chen na mabilis na mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas, maaari ka lang naming guluhin sa pagkakataong ito.
Aayusin ko ang mapa para sa iyo sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, isama mo si Cheng Luan kapag umalis ka. Ang kanyang angkan ay maaari ding magbigay ng kaunting tulong sa rehiyon ng hayop. Nakangiting tumango si Xiaoyan. Hindi niya tinanggihan ang magandang intensyon ni Fang Zunje. Napalaki ang bibig ni Yao Lao nang makita niya ang 2 taong ito na mabilis na gumagawa ng desisyon. Kaagad, napabuntong hininga na lamang siya nang walang magawa. Tumingin siya kay Xiaoyan at mahinang sinabi. Dahil iginiit mo, hindi ka rin susubukang payuhan ng guro laban dito. Dapat kang mag-ingat sa daan. Kung haantong ka sa anumang mapanganib na sitwasyon, dapat kang umalis kaagad. Tandaan, sa aking puso, ang pagbawi sa aking lakas ay hindi kasing halaga mo. Hindi madaling makahanap ng disipulong katulad mo. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo at natatawang tumango. Matapos makumpirma ang kanilang ruta, hindi nagmamadaling umalis si Xiaoyan. Ang bagay na ito ay nauugnay sa kung ganap na mabawi ni Yao Lao ang kanyang lakas. Sa makatuwid, walang dapat magkamali dito. Sa makatuwid, ang iba't ibang katalinuhan ay dapat kumpleto. Gaya nga ng kasabihan, kung tatalas ang isa palakol ng isa, ang isa ay mangangailangan ng mas kaunting pagsisikap kung saan ang pagpuputol ng kahoy. Kung kumpleto ang impormasyon, ang lahat ay gagawin ng lubos na maayos. Sa ilang araw na ito, si Xiaoyan ay binigyan din ng titulong Falling Star Pavilion Elder. Sa kasalukuyan, si Yao Lao ang pinuno ng pavilion ng Falling Star Pavilion. Bilang kanyang disipulo, si Xiaoyan ay natural ding maituturing na miyembro ng Falling Star Pavilion. Nagkaroon din ng kaguluhan sa Falling Star Pavilion sa harap ng batang elder. Gayunpaman, walang nagpahayag ng anumang pagtutol. Ang nanginginig na kapaligiran na inilabas ni Xiaoyan nang siya ay lumabas sa tore ay nagbigay daan sa lahat na maunawaan na ang kanyang lakas, higit pa sa sapat para sa kanya na maupo sa pwesto ng elder. Matapos ang pagpapahingang ito ay nagpatuloy sa loob ng 3 araw o higit pa, ang impormasyon na may kaugnayan sa mga sinaunang labi ay ganap ding natipon ni Xiaoyan. Alam niya na oras na para magsimulang maglakbay sa Beast Region. Nang sumikat ang araw sa kalangitan sa umaga ng 3 araw, ang mga disipulo mula sa Falling Star Pavilion na sumasailalim sa pagsasanay sa umaga ay ibinaling ang kanilang mga mata sa kalangitan. Mayroong ilang mga figure na nakatayo sa hangin doon. Isang simoy ng hangin ang umihip sa lugar at ang mga damit ng mga taong ito ay lumipad, na naging dahilan upang sila ay tila nagtataglay ng isang pambihirang kilos. Xiaoyan, dapat mong tandaan na maging mas maingat sa paglalakbay na ito. Mabilis na umatras kung may problema ka. Tumingin si Fang Zunzi sa grupo na handang umalis at nagsalita sa malalim na boses. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Lumingon ang kanyang mga mata kay Yao Chen sa tabi ni Fang Zunzi at huminga ng malalim. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Yao Chen at sinabing, Guro, mag-ingat ka. Tiyak na ibabalik ng disipulong ito ang Soul Baby Fruit para sa iyo. Matapos bigkasan ang mga salitang ito, si Xiaoyan ay tumigil na sa pag-aalinlangan. Kinaway niya ang kamay niya at biglang tumalikod. Pagkatapos nito, gumalaw ang kanyang katawan at mabilis na sumugod patungo sa labasan. Sa isang kisap mata, ang buong grupo ay nawala sa mga mata ng lahat. Matanda. Nakahanap ka ng isang mabuting disipulo. Dahan-daang nagkomento si Feng Zunzi habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Xiaoyan. Marahang tumango si Yao Lao bago tumawa ng malakas. Walang panghihinayang sa buhay ko sa pagkakaroon ng disipulong ito. Ang pinili ko noon ay sa huli ay isang tamang sugal. Battle Through the Heavens. Kabanata 1234. Rehiyon ng hayop. Maaliwalas ang Asher na kalangitan sa loob ng libu-libong kilometro. Ang langit ay tila isang napakalaking asol na salamin na walang kapantay na malinaw. Screech. Isang sigaw ng crane ang biglang naipadala mula sa tahimik na kalangitan. Kaagad, isang puting figure ang sumugod mula sa malayong kalangitan. Sinabayan pa ng mabangis na hangin na sumipol sa kalangitan. Nang malapit na ang isa ay makikita na ang puting figure ay isang Snow White giant crane. Ang isang pares ng mga figure ay nakaupo sa maluwang na likod nito. Nakakagulat na ang grupo ni Xiaoyan, na umalis sa Falling Star Pavilion.
Ang paglalakbay na ito sa Beast Region ay tiyak na hindi magiging maayos. Napakaraming eksperto ang naaakit ng mga sinaunang labi. Hindi isang madaling bagay kung nais ng isang tao na makuha ang mga bagay na kailangan sa lugar na ito. Kaya naman, isinama ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor, Ziyan, Tian Wozunzi at Xiongzhan kasama niya sa paglalakbay na ito. Ang lineup na ito, kasama ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, ay napakalakas na. Bagamat hindi ito makagalaw ng walang hadlang sa loob ng Beast Region, hindi ito ang sinumang maglalakas loob na lumapit at masaktan. Anong saya doon sa Beast Region? Bakit tayo pupunta doon? Si Ziyan ay may ilang mga reklamo sa patutunguhan ng paglalakbay na ito. Nagpatuloy siya sa pag-ungol sa ganitong paraan sa lahat ng paraan. Gayunpaman, ngumiti lang si Xiaoyan sa harap nito. Alam niya na malamang na pumunta si Ziyan sa tinatawag na Beast Region sa panahong ito kung saan siya nawawala. Iyon ang lugar kung saan nagtipon ang karamihan sa Magical Beast Tribe sa kontinente ng Daochi. Bagamat ang Ancient Void Dragon ay sobrang misteryoso, malamang na mayroong magkatulad na bloodline na mag-uugnay sa kanilang lahat, na nagtataglay ng ilang koneksyon sa bloodline. Sa makatuwid, susundin ni Ziyan ang kanyang pakiramdam at magtungo sa Beast Region. Bahagyang napangiti din ang Little Fairy Doctor nang marinig ang ungol ni Ziyan. Matagumpay na nagising si Xiaoyan at ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Ito ay naging sanhi ng kanyang pagiging ganap na nakaka-relax. Ang kanyang karaniwang tensyon na mukha ay naging mas nakaka-relax din. Tumigil ka sa pag-ungol. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Inihagis niya ang isang maliit na bote ng jade kay Ziyan. Ang huli ay tumanggap sa at tumingin. Noon lang lumitaw ang kagalakan sa dulo ng kanyang mga kilay. Ibinuhos niya ang yawan sa loob ng kanyang bibig na para bang mga beans ang mga ito bago nguya ng matagal. Noon lamang siya tumawa. Ang lugar na iyon ay hindi kasing ganda ng Central Plains. Dahil ang mga sinaunang labi ay kasalukuyang lumitaw sa Beast Region, kailangan mong maghanda para sa isang madugong labanan kung may balak kang makakuha ng anuman mula rito. Qingluan, sabihin sa amin ang tungkol sa pamamahagi ng paksayon sa loob ng Beast Region. Ito ay magbibigay daan sa amin na maging handa ng maaga at malaman kung sino ang maaari naming masaktan at kung sino ang hindi namin dapat. Hindi pinansin ni Xiaoyan si Ziyan. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Mo Qingluan, na nakaupo sa gilid, at nakangiting nagtanong. Itinaas ni Mo Qingluan ang kanyang mga mata nang marinig ito. Ang kanyang mga mata ay naglalaman pa rin ng isang komplikadong ekspresyon habang nakatingin siya kay Xiaoyan. Sino ang mag-aakala na ang taong ito ay talagang direktang makakapasok sa klase ng Daozun pagkatapos makaranas ng malubhang pinsala? Ang antas na ito ay isa sa pinangarap niya. Ang Beast Region ay nakalap ng halos 70% ng Magical Beast Clan. Ang lugar na iyon ay ang mundo ng Magical Beast. Kabilang dito ang 3 dakilang tribo ng Magical Beast World, ang Heaven Demon Phoenix Tribe, ang 9 Serendip Ground Python at ang Ancient Void Dragon. Tinitigan ni Mo Qingluan si Xiaoyan nang banggitin niya ang Heaven Demon Phoenix Tribe. Mahina niyang sinabi, dapat kang maging mas maingat. Ang Heaven Phoenix Tribe ay sobrang sensitibo sa Heaven Phoenix Essence Blood. Nagagawa mong magtago mula kay Feng Qing'er noon dahil hindi siya malakas. Gayunpaman, kung makakatagpo ka ng mga eksperto mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix sa Beast Region, napakahirap itago ito. Ang Heaven Demon Phoenix ay isa sa 3 dakilang tribo sa Magical Beast World. Maraming mga eksperto sa loob ng tribo at ito ay lubhang nakakatakot. Kahit nakasalukuyang naka-advance ka na sa klase ng Daozun, maaari ka lamang umatras sa harap ng nakakatakot na paksayon. Sa makatuwid, pinakamahusay na mag-isip ka ng isang paraan upang maalis ang kakanyahan ng Heaven Demon Phoenix sa iyo bago ka pumasok sa Beast Region. Seryosong nagsalita si Mo Qingluan. Hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang baba. Hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa nakakatakot na lakas ng Heaven Demon Phoenix dahil nagawa nitong maging isa sa 3 dakilang tribo ng Magical Beast World. Kung walang mga espesyal na pangyayari, hindi nais ni Xiaoyan na maging kaaway sa kanila. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay wala. Xiaoyan, hindi ka dapat matakot.
Kasama ako, hahayaan ko silang lahat na hindi makabalik kung maglakas loob silang pumunta. Nang marinig ito, si Ziyan, na masayang ngumunguya sa gilid, ay agad na pinulupot ang kanyang mga labi, tinapik ang kanyang maliit na dibdib at sinabing. Natigilan si Mo Qingluan habang nakatingin kay Ziyan. Hindi siya sigurado sa katayuan ng huli. Gayunpaman, mula sa paraan ng pagtrato sa kanya ni Feng Zunzi at ng iba pa, tila malakas ang background ng batang babae na ito. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano kalakas ang kanyang background, ang mga salitang ito ay medyo mayabang. Sa pagiging isa sa 3 dakilang tribo ng Magical Beast World, halos walang tao o paksayon ang maglalakas loob na magsabi ng ganoong mga salita sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Hindi inakala ni Mo Qingluan na ang maliit na batang babae na ito sa kanyang harapan ay nagtataglay ng ganoong kakayahan. Sumulyap si Xiaoyan kay Ziyan at hindi sinasadyang umiling. Kahit na ang babaeng ito ay isang ancient void dragon, napakabata pa niya. Maaaring siya ay medyo malakas ngunit ito ay malayo sa punto na kayang takutin ang Heaven Demon Phoenix Tribe gamit lamang ang kanyang pangalan. Relax, mag-iisip ako ng solusyon tungkol sa dugo ng Demon Phoenix. Lumingon si Xiaoyan kay Qingluan at nakangiting sinabi. Mabuti na may tiwala ka. Dapat mong malaman ang kabigatan ng ganitong paraan. Ang pag-offend sa Heaven Demon Phoenix sa rehiyon ng hayop ay katumbas ng pag-offend sa isang paksayon tulad ng Peel Tower sa Central Plains. Ito ay magiging lubhang mahirap. Tumanggaw si Mo Qingluan at mahinang sinabi. Ang ugnayan ng subsidiary sa Beast Region ay napakalakas. Ang isang makapangyarihang tribo ay magkakaroon ng maraming subsidiary na tribo. Itinuturing ng mga subsidiary na tribo na ito ang pangunahing tribo bilang pinuno. Maraming implikasyon sa relasyong ito. Kung nais ng isang tao na pag-usapan ito, ito ay mas komplikado kaysa sa pangunahing sekta at sangay na sekta sa mundo ng mga tao. Ang tribong pinanggalingan ko ay ang Green Mythical Bird Tribe. Bagamat hindi kami may kukumpara sa Heaven Demon Phoenix, nagtataglay din kami ng ilang reputasyon sa loob ng Beast Region. Mayroong halos 10 subsidiary na tribo sa ilalim ng aking tribo. Ang kombinasyon ng mga eksperto mula sa mga tribong ito ay magiging malakas. May pagkagulat sa mga mata ni Xiaoyan. Ang pagiging natatangi ng rehiyong ito ay lumikha ng kakaibang estilo. Bagamat ang mundo ng tao ay nagtataglay din ng ganitong uri ng subsidiary na relasyon, ito ay malayo sa pag-unlad sa ganoong intertwined na paraan. Kung minsan, ang puso ng tao ay mas komplikado kaysa sa isang hayop. Ang may pinakamaraming subsidiary na tribo sa loob ng Beast Region ay ang 9 Serendip Ground Python Tribe. Ang kanilang bilang ang pinakamalaki sa 3 dakilang tribo. Siyempre, ang resulta ng pagkakaroon ng bilang ay ang bloodline ng kasalukuyang 9 Serendip Ground Python ay lalong nagiging marumi. Si Mo Qingluan ay kumalat ang kanyang mga kamay at sinabing. Ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay may sobrang malupit na pamamahala sa bloodline nito. Kahit na ang patay na Heaven Demon Phoenix ay dapat ilibing sa loob ng Heaven Demon Phoenix Tribe Forbidden Ground. Ang sinumang tagalabas na nakakuha ng bangkay o iba pang bahagi ng Heaven Demon Phoenix ay mayroon lamang 2 pagpipilian. Ang isa ay ang gumawa ng inisyatiba upang ibigay ito habang ang pangalawa ay hahabulin ng mga ito na may layuning pumatay. Tumingin si Mo Qingluan kay Xiaoyan nang may mas malalim na kahulugan sa kanyang mga mata nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Tila may paalala ito sa kanya. Tungkol sa pinakamahiwagang Ancient Void Dragon. Wala akong narinig na mayroon silang mga subsidiary tribes. Siyempre, malamang na ito ay dahil hindi sila interesado. Kung hindi, magkakaroon ng maraming makapangyarihang tribo na kusang sumali sa kanila. Isang mahinang magalang na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Mo Qingluan nang banggitin ang Ancient Void Dragon. Ang Ancient Void Dragon ay iba sa Heaven Demon Phoenix Tribe o ang 9 Serendip Ground Python, na dahan-daang umakyat. Ito ay nagmula sa sinaunang panahon at karapat-dapat na maging ang tunay na nilalang sa lahat ng mga hayop. Mula noong sinaunang panahon, sila ang palaging nangunguna sa mundo ng Magical Beast. Nilakihan ni Ziyan ang kanyang bibig at ibinuhos ang huling yawan sa kanyang bibig. Siya ay ngumunguya ng ilang beses bago tinapik ang kanyang maliit na tiyan sa paraang nasisiyahan. Casual niyang sinabi.
Ang Heaven Demon Phoenix ay hindi kasing lakas tulad ng inilarawan mo. May mga katulad na hayop na nananatiling mababa ang profile sa loob ng Magical Beast World. Bukod dito, lahat sila ay may isang bloodline mula pa noong sinaunang panahon. Ang mga tribong ito ay maaaring hindi nagtataglay ng malaking bilang ngunit sila ay medyo malakas din. Kung ang kanilang sariling ninuno ay nariyan pa, maaari pa rin silang magkaroon ng kwalipikasyon na magsalita ng mga ganoong salita. Sa kasamaang palad, ang tunay na Ancient Heaven Phoenix ay tumigil na sa pag-iral sa mundong ito. Bukod dito, hindi ang Ancient Void Dragon ay walang anumang subsidiary tribes ngunit ito ay hindi mo alam tungkol sa kanila. Bahagyang lumaki si Mo Qingluan ng kanyang bibig nang marinig ang mga salitang ito ni Ziyan. Ang Ancient Heaven Phoenix. Ang pangalang ito na nagmula sa sinaunang panahon ay isang bagay na paminsan-minsan niyang nababasa sa mga lumang aklat sa loob ng tribo. Sinasabing ang Heaven Phoenix na ito ay isang peak existence na may hahambing sa pinakamalakas na magical beast, ang Ancient Void Dragon, noong sinaunang panahon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lihim na pangalang ito mula noong sinaunang panahon ay talagang bibigkasan mula sa bibig ng batang babaeng ito. Ang aking Green Mythical Bird Tribe ay isa ring tribo na nagtataglay ng ilang reputasyon. Kung ang Ancient Void Dragon ay nagtataglay ng ilang mga subsidiary tribes, paanong hindi ko malalaman ang tungkol sa isang mahalagang bagay? Bagamat malabo niyang inisip na maaaring tama si Ziyan, medyo ayaw pa rin ni Mo Qingluan na turuan ng leksyon ng isang batang babae. Kaya naman agad siyang gumanti. Green Mythical Bird Tribe. Itinaas ni Ziyan ang kanyang manipis na kilay. Medyo kakaiba ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Mo Qingluan. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng tawa at talagang tumigil sa pagsasalita. Ikaw. Medyo nagalit si Mo Qingluan nang makita niya ang ganitong paraan ni Ziyan. Si Xiaoyan sa gilid ay nagmamadaling pinigilan siya. Ang hitsura ng mga sinaunang labi sa pagkakataong ito ay matatagpuan sa Beastbone Mountain Range sa Beast Region. Ang lugar na iyon ay maaaring ituring na teritoryo ng Nine Serendip Ground Python. Nabalitaan na mayroong isang klase ng tiyan na daw skill doon. Malamang na ang mga eksperto mula sa Nine Serendip Ground Python ay makikialam din. Lahat kayo ay dapat na maging maingat sa pakikipaglaban. Dapat talaga kaming maging maingat sa pakikipaglaban. Mabilis na umalis kapag nakuha na natin ang Soul Baby Fruit. Marahang huminga ng hangin si Mo Qingluan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tiningnan ang walang pakialam na mukha ni Ziyan bago nagsalita ng may galit. Pagkatapos nito, diretso siyang umupo at pumikit. Maliwanag, labis siyang nagalit kay Ziyan. Naibo ka lang ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay nang walang magawa sa harap ng eksenang ito. Pagkatapos nito, walang awa niyang pinandilatan si Ziyan. Gayunpaman, tuwirang hindi siya pinansin ng huli. Iniunat niya ang kanyang tamad na baywang bago ginamit si Xiongzhan sa tabi niya bilang sandalan at mabilis na nakatulog ng mahimbing. Dahil sa agresibong kapaligiran sa pagitan ng Mo Qingluan at Ziyan, ang natitirang paglalakbay ay naging medyo mapang-api. Sa kabutihang palad, ang ganitong uri ng nakapanlulumong pakiramdam ay nagpatuloy sa loob ng humigit kumulang 4 na araw bago ito nasira ng malawak na hanay ng bundok na lumitaw sa gilid ng paningin ng isang tao. Ang lugar na iyon ay ang Beast Region. Isang natatanging lugar kung saan namuno ang mga tribo ng Magical Beast. Battle Through the Heavens. Kabanata 1235. Bone Mountain Range. Ang laki ng Beast Region ay maaaring hindi maihahambing sa Central Plains ngunit ito ay hindi isang bagay na maaaring bahagyang. Ang nakasalansan na hanay ng kabundukan na walang katapusan ay sapat na upang maramdaman ng isa ang iba't ibang ligaw na kapaligiran ng Beast Region na ito. Kahit na ang Beast Region ay kilala sa daang libong malalaking bundok nito, ito ay isang magaspang na pagtatantya lamang. Kung talagang bibilangan sila, tiyak na lalampas ito sa bilang na ito. Ang mga bundok na ito ay kumalat sa malayo kung saan hindi maabot ng lakas ng tao. Kasunod ng pag-agos ng panahon, hindi mabilang na mga kayamanan ang naiwan din sa walang katapusang bulubunduking ito, naghihintay sa isang taong may kaugnayan na magbubukas sa kanila. Ang mga sinaunang labi ay lumitaw sa Bone Mountain Range ng Beast Region sa pagkakataong ito. Ito ay medyo kilala sa loob ng Beast Region.
Ito ay dahil ang bulubunduking ito ay nagtataglay ng dagat ng mga buto na naging sanhi ng pagkatulala ng isa. Hindi mabilang na mga buto ng hayop ang itinapon sa lugar na ito. Ang mga buto ng hayop na ito ay unti-unting magpapakawala ng ilan sa mga kakaibang lakas ng hayop sa loob ng mga ito kasunod ng daloy ng panahon. Ang ganitong uri ng enerhiya ay hindi gaanong nagagamit sa isang tao ngunit hindi ito masamang pagkain para sa isang magical beast. Kaya, nagresulta sa Bone Mountain Range na ito na maging isang lugar kung saan maraming magical beast ang gustong magtipon. Ang Bone Mountain Range ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Beast Region. Dahil sa kanilang takot na ang Soul Baby Fruit ay makuha ng iba, ang grupo ni Xiaoyan ay nagmamadaling nagtungo sa Bone Mountain Range nang hindi sila tumitigil nang makapasok sila sa Beast Region. Ang kasalukuyang rehiyon ng hayop ay walang alinlangan na naging masigla dahil sa hitsura ng mga sinaunang labi. Sa paglalakbay ng grupo ni Xiaoyan patungo sa Bone Mountain Range, nakita nila ang napakaraming mga eksperto, na halatang may parehong destinasyon sa kanila. Kabilang sa mga ekspertong ito ay ang mga magical beast na maaaring mag-anyong tao gayon din ang ilang mga eksperto sa tao na nagmamadaling pumunta mula sa labas ng Beast Region pagkatapos marinig ang balita. Maliwanag, ang salita ng sinaunang mga labi na lumilitaw ay kumalat na. Hindi sinasadyang sumimangot si Xiaoyan nang makita ang eksenang ito. Ito ay hindi inaasahan na ang pang-akit ng mga sinaunang labi ay talagang magiging ganito kahusay. Ang mga nag-iisang eksperto ay maayos pa rin. Ang tanging bagay na ikinabahala ni Xiaoyan ay ang ilang malalaking paksayon na darating bilang isang grupo. Ang mga bagay ay magiging isang maliit na problema kung iyon ang kaso. Ito ay usap-usapan na mayroong isang Tian class na Dao technique sa sinaunang labi na ito. Malamang na ang malalaking paksayon na iyon ay susunod sa bagay na iyon kahit na dumating sila. Ang target natin ay ang Soul Baby Fruit lamang. Kung ang mga bagay ay hindi tama pagdating ng panahon, kukunin natin ang Soul Baby Fruit at aalis. Hindi magandang tumuntong sa maputik na tubig na ito. Ang mukha ni Xiaoyan ay may ekspresyon ng malalim na pag-iisip habang nakatingin siya sa bulubundukin na mabilis na umatras paatras mula sa ilalim niya. Hindi ito nangangahulugan na hindi siya interesado sa Tian class na Dao technique. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi pa nakikita kung ano ang hitsura ng isang klase ng Tian na Dao technique hanggang ngayon. Isang kasinungalingan kung sinabi niyang hindi siya curious. Gayunpaman, naunawaan niya ang kahalagahan ng iba't ibang mga bagay. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang tulungan si Yao Lao na mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas. Kung hindi, ang agwat sa pagitan ng Falling Star Pavilion at Hall of Soul ay magiging masyadong malaki. Kung ang Hall of Soul ay ganap na nahawakan at aatake, ang Falling Star Pavilion ay matatapos. Siyempre, kung ang sitwasyon ay hindi lalampas sa kanyang inaasahan pagkatapos makuha ang Soul Baby Fruit, tahimik na maiisip ni Xiaoyan na gumawa ng ibang bagay. Tian Class Dao Technique. Itong Dao Technique na umiral sa mga alamat ay malamang na nagtataglay ng lakas na maihahambing sa Annihilation Fire Lotus ni Xiaoyan. Pagkatapos maglakbay ng dalawang tuloy-tuloy na araw sa tuloy-tuloy na bulubundukin ng napakalaking Beast Region, isang nakasisilaw na puting kulay ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Ang bungkus na ito ng siksik na puting kulay ay lumitaw na wala sa lugar sa loob ng luntiang hanay ng bundok. Gayunpaman, sumilay ang pananabik sa mga mata ng grupo ni Xiaoyan nang makita nila ito. Matapos ang halos 10 araw na paglalakbay, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Dumami ang bilang ng mga taong lumilipad sa nakapalibot na kalangitan nang dumating sila sa lugar na ito. Paminsan-minsan, may isang figure na lumilipad sa kabila na parang bagyo. Sa wakas, dadagsa ito patungo sa malayong siksik na puting bulubundukin. Darating na tayo sa Bone Mountain Range. May dalawang elder mula sa Falling Star Pavilion na nag-iimbestiga dito. Dapat ay makipagkita muna tayo sa kanila at pag-usapan ang mga susunod na bagay. Ano ang masasabi mo? Ang ekspresyon ni Mo Qingluan ay naging mas solemn na habang nakatingin siya sa siksik na puting bulubundukin sa di kalayuan. Kahit na sa ganoon kalayuan, nakakaramdam pa rin siya ng hindi pangkaraniwang malakas na aura. Oo, bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Sa kasalukuyan,
Ang Bone Mountain Range na ito ay talagang isang magulong lugar. Nagtipon sa lugar na ito ang mga eksperto mula sa iba't ibang paksayon. Kung sisingilan sila ng hindi nalalaman ang sitwasyon, maaari silang maging target ng lahat. Naglabas si Mo Qingluan ng isang lumang jade mula sa kanyang storage ring matapos makitang tumango si Xiaoyan. Pagkatapos nito, marahan niya itong binasag. Di nagtagal pagkatapos na mabasag ang lumang jade, isang figure ang mabilis na sumugod mula sa malayong hanay ng bundok. Pagkatapos nito, tumungo ito sa grupo ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, lumitaw na ito sa itaas ng malaking agila. Malinaw na nakahinga ng maluwag ang figure nang makita ang grupo ni Xiaoyan. Ang dumating ay isang matandang nakasuot ng kulay abong damit. Nakasuot siya ng Elder Badge ng Falling Star Pavilion sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang matandang ito ay mukhang medyo miserable na tumingin sa sandaling ito. Parang may nakipagpalitan lang siya ng suntok. Elder Hu, anong nangyari? Nasaan si Elder Qi? Nagtatakang tanong ni Mo Qingluan nang makita niya ang hitsura ng matandang ito. Ang matandang lalaki na tinawag na Elder Hu ay tumawa ng mapait at agad na nagsalita na may kaunting galit. Kami ni Elder Qi ay pumunta sa Bone Mountain Range upang imbestigahan ang sitwasyon nito sa utos ng dalawang pinuno ng pavilion. Sa kasalukuyan, napakaraming makapangyarihang pangkat at eksperto ang dumating sa Bone Mountain Range na ito. Ang lahat ay nakahanap ng lugar upang manirahan sa loob ng sinaunang hanay ng kabundukan at maghintay para sa aking sinaunang kabundukan. Hindi masama. Nakakita kami ng tuktok ng bundok na malapit sa mga sinaunang labi na maaaring mag-obserba ng aktibidad ng mga labi sa pinakamabilis na posibleng panahon, gayunpaman, pinamunuan naming dalawa ang ilang mga alagad ng Falling Star Pavilion upang magtayo ng isang kampo doon nang makilala namin ang mga tao mula sa Wind Lightning Pavilion. Wind Lightning Pavilion. Bahagyang nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Ito ay talagang isang matandang kaaway. Talagang naglakas loob silang umatake. Bahagyang lumubog ang mukha ni Mo Qingluan. May ilang galit na bumangon sa kanyang mga mata. Ang kasalukuyang Wind Lightning Pavilion ay lalong nagiging mayabang sa pamamagitan ng pag-asa sa mabuting pakikipag-ugnayan nito sa tribo ng Heaven Phoenix. Walang pagpipilian. Sa pagkakataong ito, maging si Lei Zunje mula sa Wind Lightning Pavilion ay personal na dumating. Kaming dalawa ay hindi pa nakakapagpaliwanag sa kanya nang kami ay direktang itinabi. Sa kanyang galit, si Elder Qi ay nasugatan din ng mga eksperto mula sa Wind Lightning Pavilion. Sa kasalukuyan, ang ilang mga disipulo ay lumalapit, kaya't hindi ko siya maaalagaan. Napabuntong hininga si Elder Hu. Bagamat nagsasalita siya sa ganitong paraan, ang kanyang mukha ay may kaunting kawalang kasiyahan. Maliwanag, ang mapang-akit na paraan ng Wind Lightning Pavilion ay naging sanhi ng kanyang labis na galit. Napakunot ng noo si Mo Qingluan. Bigla siyang lumingon at tumingin kay Xiaoyan. Mahina niyang sinabi. Sinabi ng guro na ikaw ang bahala sa lahat ng bagay sa paglalakbay na ito. Lumingon ang mga mata ni Elder Hu kay Xiaoyan nang marinig ang mga salitang ito ni Mo Qingluan. Kinapa niya ang kanyang mga kamay nang may paggalang at sinabi. Ikaw ay dapat na personal na disipulo ng punong pavilion, si Junior Chief Xiaoyan, tama ba? Hihihi. Ang matandang ito na si Hufu, ay bumabati sa Junior Chief. Masyadong magalang si Elder Hufu. Tawagin mo na lang akong Xiaoyan. Hindi ako karapat-dapat sa titulong Junior Chief. Ngumiti si Xiaoyan at ikan-away ang kanyang kamay. Sinulyapan niya si Mo Qingluan, na matamang nakatitig sa kanya mula sa likuran. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya. Tara at puntahan muna natin si Elder Qi. Hihihi. Ako ang mangganduna. Tumango si Elder Hu, tumalikod at pinangunahan ang daan. Hoy, Xiaoyan, ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Ang Wind Lightning Pavilion ay ganap na hindi nagbibigay ng anumang mukha sa Falling Star Pavilion. Kung wala tayong gagawin, malamang na tayo ay magiging biro ng iba. Mahinahong sabi ni Mo Qingluan habang nakatingin kay Elder Hu, na nangunguna sa kanila sa harapan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan ngunit hindi kumibo. Gayunpaman, nang makita ang ngiti niyang ito, nakaramdam ng kaunting kalmado si Mo Qingluan sa kanyang puso.
Magmula nang makilala niya si Xiaoyan, hindi pa niya nakitang nawalan si Xiaoyan. Kahit na siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala at nawalan ng malay sa loob ng isang taon, si Xiaoyan ay nakakuha din ng 5-star Dao Zun upang bayaran ang isang braso bilang isang presyo. Sinundan ng lahat si Elder Hu upang mag-shuttle sa malawak na hanay ng bundok. Sa kasalukuyan, ang bulubunduking ito ay inookupahan na ng makapal na dagat ng mga tao. Maghapon itong maingay, kaya naging parang palengke ang orihinal na tahimik na bulubundukin. Iba't ibang nakakalito na ingay ang umalangaw mula sa lahat ng direksyon. Ang dagat ng mga tao na ito ay hindi nagkukulang ng makapangyarihang aura na naging dahilan upang maging si Xiaoyan ay sumulyap sa gilid. Tila ang mga sinaunang labi sa pagkakataong ito ay talagang nakaakit ng maraming tunay na eksperto. Ang grupo ay dumaan sa bulubundukin ng ilang sandali bago tuluyang huminto sa isang malayong maliit na burol. Sa sandaling ito, mayroong 20 sa mga disipulo ng Falling Star Pavilion na nagbabantay sa burol na ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay mukhang nalulumbay sila at galit na galit. Maliwanag, ito ay dulot ng Wind Lightning Pavilion na hinabol sila palabas ng kanilang kampo ng hindi binibigyang mukha. Ang pagbabalik ni Elder Wu ay naging dahilan upang ang atensyon ng lahat ay mapanatag. Nang makita nila ang grupo ni Mo Qingluan, ang lahat ng kanilang moral ay sa wakas ay tumaas ng kaunti. Napakaraming mga mata ang huminto kay Xiaoyan. Matagal na nilang narinig ang tungkol sa personal na disipulong ito ng pinuno ng pavilion, na nagsagawa ng pag-urong sa Stone Tower sa loob ng isang taon. Ubo. Junior Chief, patawarin mo ako sa hindi ko natanggap ang pagdating mo. Isang medyo maputlang mukhang pulang elder na nakadamit ang lumabas mula sa tent sa suporta ng 2 disipulo ng Falling Star Pavilion pagkalapag ng grupo ni Xiaoyan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay patungo sa grupo ni Xiaoyan at nagsalita ng magalang. Ubo. Ang Elder Chi na ito ay hindi napigilan ang pag-ubo ng matindi pagkatapos ng kanyang boses. May ilang bakas ng dugo ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Maliwanag, nasugatan ang kanyang mga laman loob. Kalokohan, ang mga bastos na iyon mula sa Wind Lightning Pavilion. Ang ating pangunahing puwersa ng Falling Star Pavilion ay hindi dumating. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng anumang pagkakataon na maging mayabang. Bumangon ang galit sa puso ng mga nakapaligid sa mga disipulo ng Falling Star Pavilion nang makita nila ang pinsalang ito ni Elder Chi. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa gilid ni Elder Chi. Hinawakan niya ang kamay ng huli at saglit na pinagmasdan ang mga sugat nito. Pagkatapos nito, bahagyang tumanggo siya at sinabing, "Malubha ang iyong mga sugat. Sino ang umatake sa iyo?" Ang pinuno ng hilagang pavilion ng Wind Lightning Pavilion, si Fei Tian. Napabuntong hininga si Elder Chi. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad naman siyang tumawa ng mahina. Hindi niya nakilala ang punong pavilion sa hilagang ito na si Lei Tian sa loob ng 2 hanggang 3 taon, ngunit ang huli ay napakalaki pa rin gaya ng dati. Kumuha si Xiaoyan ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito kay Elder Chi. Iniunat niya ang kanyang tamad na baywang at sinabing, "Ilang Dao Zun mayroon ang Wind Lightning Pavilion?" Si Lei Zunzi lang mag-isa. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang lumingon sa harap ng mga mata ng lahat. "Junior Chief, ikaw." Nagulat si Elder Hu nang makita ito. Nagmamadali niyang tanong, "Tara na. Oras na para sirain ang kanilang lugar." Ang mahinang boses na ipinapadala ay naging sanhi ng pagkulo ng dugo sa loob ng katawan ng mga alagad ng Falling Star Pavilion na naruroon.